Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Yung nangyaring kudita, no, yung rigodon dyan sa Senado nung nakaraang araw ay isa itong misteryoso. No? Alam natin sa likod niyan ay maraming dahilan. Sa interview ni Senator Risa na medyo hindi ako sumasang-ayon dahil kahit daw yung mga ilang miyembro at kahit daw yung si Senator Alan Cayetano ay nagsasabi raw na wala raw itong kinalaman doon sa proseso ng impeachment ni Inday Sara Duterte. Para namang naive tayo. No, nahahaluan pa ng showbiz mga ka-Wonder. Alam natin na isa yun o yun ang pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng kudeta dyan mga ka-Wonder. At ang pag-uusapan natin mga ka-Wonder ay ano bang epekto nitong kudeta ng bagong mayorya dyan sa Senado patungkol sa pag-imbestiga dito sa tatlo, kay Cheese, kay Jinggoy at kay Joel. Iyan ba'y maantala? Ano kayang mangyayari dyan mga ka-Wonder? Pero bago yan, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Click nyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell, and piliin nyo po yung all. So yun nga mga ka-Wonder, ito'y actually hindi na isang misteryo, hindi na isang palaisipan. Kasi alam naman natin, may sinabi pa nga si Senator Lacson, na yung unang attempt pala mga ka-Wonder ng coup, nandun na pala mismo si Ronald Bato de la Rosa sa vicinity ng Senado. No? Hindi siya natiktikan, hindi siya nalaman na nandoon na pala siya sa loob. At dahil wala ngang bilang dun mga ka-Wonder, kulang, kaya hindi na siya bumaba. Well, itong attempt nila, at alam natin balitang-balita yan mga ka-Wonder, na nag-fluctuate. Kasi may mga insider yan eh. Pero surprisingly, na-surprise nga sila, na itong pagdating daw ni Bato ang ka-surprise dahil itong apat daw na tila mukhang babaligtad. Kasi kahit sabihin natin nag-abstain si Zubiri at saka si Ejercito mukhang ang boto rin is no pa rin mga ka-Wonder dahil bahagi sila ng majority. Pero nag-decide sila, of course, out of the parang diplomasya, bilang pakikisama sa isa't isa, siyempre pagtatanggol din sila ng kapwa nila senador. Pero deep inside, alam natin kung anong ibig sabihin nun. No, kaya nga, naiyak pa si Tito Soto kung walang ibig sabihin yun, mga ka-Wonder. Naiyak siya, na ibig sabihin sumama loob niya, lalong-lalo na dun sa kay Loren, na bigla nga bumaliktad. Although sinasabi nga ni Senator Lacson na they have nothing against sa decision ni Loren, except daw dun sa hindi nagpaalam. Pero alam na natin, dahil nga kalakaran na yan noon pa sa Senado, yung mga ganyan, dun pa lang sa grupo, may majority na, may minority. Ibig sabihin, agad-agad, meron agad division. No? May sulutan, may mga planong ganito. Iba yung nakita ng taong bayan sa ganyan mga ka-Wonder. Parang, are they really serving for the Filipino people? Or para lang sa sarili nilang mga agenda at kagustuhan? Kaya nga maraming nagsasabing mga Pinoy, babasa natin yan sa mga comments, sa mga post, na i-dissolve na raw itong Senado. No? I-dissolve na raw, pati nga Kongreso, i-dissolve na. Ano kayo magandang ipalit dyan mga ka-Wonder? Kasi parang naging tradisyon na raw yung ganyan, na sulutan, coup. Sabi nga ni Senator Lacson na parang itong isang continuing crime. Continuing parang rebellion. Parang gano'n ang pagkakasabi niya. Na doon pa lang sa pagkakasabi, mukhang hindi talaga maganda. Parang sulutan, usapan, anong gagawin natin. Imbis na ang nakafocus, of course, sasabihin nila dyan, para naman sa kagustuhan namin na i-implement para sa taong bayan. Kaso hindi nasusunod dahil minority lang kami. Ganun ang way out dyan. Pero sa nakikita natin, mga ka-Wonder, hindi na ganun Hindi na ganun. Kaya nadadamay tuloy yung mga matitinong senador noong araw dahil sa nangyayari sa ngayon, mga ka-Wonder. Nakakatawa. Not happened nga, it never happened nga, sabi ni Senator Drilon in his time. Itong habulan na ang sakit sa mata, ang pangit. Sabi pa ni Bato, nakipag-wrestling daw siya para pakita na lakas siya. Yun pala, nung isinervan daw siya, ayon kay Senator Ping, ayon dito kay Matibag,
na pagka-serve sa kanya, tinulak niya raw itong dalawang NBI na babae at sabay takbo. No, although hindi naman pinakita ron mga kawan, kasi based dun sa video na ginastify na nga kahit papano ni Senator Lacson na hindi naman kompleto yung video. Pero ayon dun sa video na nakita, footage, tsaka sa mga patoto, wala naman daw wrestlingan na nangyari. Tumakas lang talaga siya, ang bilis nga eh. Tataka ko dun sa isang lalaki na nasa likod niya na naabutan na siya eh. Bigla naging slow down eh. Siguro naalo rin siya, no? Naantala rin siya na parang dakipin ng isang senador. Hindi natin alam pero nakita natin naabutan na eh. Tapos bigla nung naabutan na, biglang nag-slow down. Well, anyway, pag-usapan natin itong tatlo, no? Alam natin na nanganganib nga ang bilang nitong minority. At anytime soon, kapag nabawasan sila, magkakaroon na naman ng bagong liderato. So, pag-usapan natin itong tatlong nalalapit ng madakip din. Ano? Mababawasan pa yan dahil si Bato may warrant of arrest na at nagpasa na nga ng resolution na isurrender na itong si Bato. Pag-uusapan din natin yan mga kawander, no? Doon sa pinag-uusapan extradition at saka surrender. Well, itong focus muna natin itong tatlo. Ano bang mangyayari since nasa majority na sila? Panoorin muna natin mga kawander itong video mga kawander. Maikli lang to, no? Ito yung interview kay Senator Lacson. Kung ano yung masasabi niya dun sa Blue Ribbon. Alam natin na nagkaroon ng pirmahan pero hindi pumirma itong mga ilang senador at may mga dahilan sila, no, para maimbestigahan na, para matapos na yan. Parte na ulit na majority yung tatlo na nakasama sa pinaimbestigahan ninyo sa Ombudsman. Paano po yun? Mapopursu pa ba yun ng Senate Blue Ribbon Committee under the new majority? Of no moment na yun sa Blue Ribbon Wala na as yun. far as the three colleagues. Kasi nasa ombudsman na eh. Alright. As we speak, di ba, nag-undergo na sila ng preliminary investigation. So, sabi ko nga, na-overtake na ng development. Yes, oo. Yung partial committee report. Sa tagal ng walang kakulangan ng pirma. Yung recommendation namin doon, karamihan doon, nangyayari na sa DOJ o Opo. kaya sa ombudsman. Okay, so baliwala na At yun. even Sandigan Bayan, no? That's good. So yun mga kawander, ano? Yung investigation na naantala nga mga kawander dahil dito sa hindi pagpirma, na-overtake pa dahil iniimbestigahan na ng Ombudsman, DOJ at ng Sandigang Bayan itong tatlo. So hindi pala wala na sa kamay ng Senado dahil nandoon na nga. Iniimbestigahan na nga sila mga kawander. Alam natin mga kawander na itong flood control ay tungkol to doon sa mga overpricing, ghost project at paulit-ulit na flood control project, yung mga maanomaliyang paggamit ng pondo ng DPWH. Dahil ang usapan dito mga kawander ay hindi dapat baliwalain dahil bilyon-bilyong piso ang involved dito mga kawander at lumalala pa rin ang baha. Kung hindi nga bumaha mga kawander ay hindi nakita ng ni PBBM na ganitong nangyayari. Ang taas ng baha kahit dito sa may EDSA, sa Commonwealth, sa may Quezon Ab sa EDSA, no? Ang taas ng baha, nagulat kami. At kahit din diyan mga kawander sa Commonwealth nagkaroon. So parang saan napupunta yung pera nitong mga nilabas na pondo? So doon na bulgar na itong mga anomalya at scandal nga dyan ng flood control binubulsa lang nitong mga walang hiyang ito na nakipagkutsaba dyan sa nakaupo sa mga DPWH, mga engineers, no? Yung pera ng taxpayer, ng taong bayan, ang pinag-uusapan dito mga kawander at hindi yan biro. Kaya hinihiling dyan sa Senado na imbestigahan, no? At magkaroon ng transparency and of course accountability ng mga contractors at official. Pero hindi nga pinirmahan. Ang tanong mga kawander, bakit kaya? At sino kaya itong mga hindi pumirma? So chinek natin kung sino itong mga hindi nagsipirma rito. At ayon dito sa akin pag-check para dito sa actually partial report pa lang na hindi nagpumirma itong senador na ito, nangunguna diyan si Rodante Marcoleta, no? Na siya ang former chair pero hindi nag-sign, no? Kasi naniniwala siya na incomplete daw at posibleng bias. Kaya nga iniimbestigahan bias daw. Siguro dahil nga kapartido niya itong tatlo, no? Ano pa? Si JV Ejercito nag-refuse din mag-sign ito. Kaya nga tataka tayo, medyo siya ay nag-abstain mga kawander, no? Dahil dun sa nirefuse niya nga itong isign dahil dun sa mga sinasabing contractors, mga congressman na may construction firms na kasama, no?
At yung isa pa, itong si Jinggoy Estrada, no, na siya ay kasama sa investigasyon. Sino pa si Joel Villanueva? Kasama rin yan sa iniimbestiga. Sino pa? Itong si Mark Villar. Alam natin, siya yung sekretary ng DPWH sa panahon ni Duterte. At sino pa? At itong si Pia Cayetano. Sino pa? Si Win Gatchalian, Lito Lapid, Loren Legarda, Rafi Tulfo, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla. Pero eventually, mga ka-wonder, etong si Rafi, nag-decide na umpisahan na ang pag-iimbestiga dyan sa flood control. Ilan lang yung pumirma dyan, si Lacson, si Soto, si Erwin Tulfo, si Hontiveros, si Aquino sa Pangilinan, at ibilang nyo na si Rafi Tulfo. Kahit na partial report pa lang yan at walang nangyayari dyan, naimbestigahan na ng DOJ, Ombudsman at ng Sandigang Bayan. Ngayon mga ka-wonder, balikan natin yung issue, bakit kaya hindi pumirma itong mga nabanggit natin kanina. No? Ano ang ibig sabihin ng hindi pagpirma dyan? No? Sa Senado kasi mga ka-wonder, kailangan ng suporta, pirma ng mga senador para yan ay magkaroon na ng formal inquiry. At of course, maituloy na ang committee investigation mga ka-wonder at magkaroon ng political momentum ang issue. No? Umusad na. Mukhang hindi umuusad eh. Kaya ito nagiging controversial. At bakit ito nagiging controversial? Dahil nga mga hindi pumirma, mga ka-wonder, ay inakusahang pinoprotektahan ang administrasyon. Yun daw ang kanilang mga dahilan. Kaya hindi sila pumirma. Ayaw mabuksan ng anomalya at iniiwasan ng political. At bakit kaya nagiging controversial itong hindi nila pagpirma? Dahil nga mga hindi pumirma, mga ka-wonder, ay inuukusahan silang, yung mga hindi pumirma, pinoprotektahan ng administrasyon. Ayaw mabuksan ng anomalya at iniiwasan ng political damage daw. No? So, ano yung mga puntos dyan na dapat nating malaman? Ibig sabihin, mga ka-wonder, kung walang itinatago, laging ganun kahit dito kay Sara Kung wala siyang tinatago, dapat tumarap siya. Pinaliwanag siya. Siyempre, lulusot. Hindi namin kino-consider ang Kamara or House Committee on Justice para may karoon ng jurisdiction kasi tingin nila may bias dyan. So, doon daw pupunta sa Senado. Doon sa Senado, nakaupo sila Tito Soto, sila Lacson, nasa mga majority. Kaya ang nangyari, itong sinasabing Rigudon, itong coup, na parang napapanaib ba tayo na sabi daw, wala raw kinalaman dyan. Sabi nga ni Atty. Kapunan, na ito ba'y matutuloy? Oo, may imbestigahan naman daw yan. Nasa Constitution daw yun. Pero ano sabi ni Atty. Kapunan? Do you believe them? Di ba nakakatawa? Ibig sabihin parang kambal na ba ng politiko ang pagiging sinungaling? No? So hindi nga pinaniniwalaan, marami na nasisirang mga politiko sa mata ng tao. Kapag sinabing politiko, ang pangit na ng impression natin. No? Hindi naman lahat pero maraming ganyan. So kung wala kang tinatago, bakit hindi mo suporta ng investigasyon? Di ba? Pero pwede rin nilang sabihin mga ka-wonder ng ganito Hindi lahat ng issue kailangang idaan sa Senate hearing. Lalo na kung nasa ombudsman na. Diba? Yun ang pagkakasabi ni Senator Lacson na nasa ombudsman No, na lagpasan na overtake na nga. No, buti pa yung ombudsman, itong DOJ at saka itong Sandigang Bayan. Nililitis na itong tatlong ito. Ang tagal mga ka-wonder. Sorry pero kung sa panahon pala ito ni Pinoy, marami nagsasabi at totoo naman, yan tatlong yan malamang naghihimas na ng rehas once na mapatunayan na sila nga ay talagang may kasalanan. No? Marami rin naman napakulong ngayon sa panahon ni PBBM. Unang-una na itong si Duterte. Di ba? Sila Tiebes, yung Diskaya, sino pa, yung mga sila Goo. Marami na rin mga napakulong, no? Na mga talagang involved dyan. At ano ba yung papel ni Jinggoy dyan? Ito si Jinggoy. Unahin natin si Jinggoy. Yung tatlo, ano bang papel niya dyan? Bilang bahagi na siya ng majority bloc, madalas nakikitang bilang kaalyado ng administrasyon. No? Madalas, kasi nga, nung tumakbong Uniteam yan, doon niya sa Uniteam, although nandoon din naman si Sara sa Uniteam. Pero ang hindi kasi pagpirma, mga ka-wonder, ay tinitignan ng kritiko bilang kawalan ng political will. No? Pag-iwas sa confrontation. Yan ang gustong-gustong tignan ng tao ngayon, lalo na kung sa pinakamataas kang posisyon, matataas, meron kang political will. Yan kasi yung magde-decide, magdidikta
kung yung mga iniisip mo lang hanggang isip lang. Nababansagan si PBBM na lame duck, mga ka-wonder, At dito sa sinasabing parang wala siyang aksyon sa mga nangyari, dahil nga sa separation of powers, mga ka-wonder, Pero then, babalik nga tayo, mga ka-wonder, na yung kawalan mo ng political will ay isang pagpapakita yan na isa kang mahinang leader, Dahil ayaw mo ng confrontation, natural yan, pumasok-pasok ka dyan, Natural yan, confrontation. Nakikita rin, mga ka-wonder, na ito'y posibleng isang depensa. Maaring naniniwala na hindi dapat gawing political circus ang Senado. Dun nga inihiling sa kanila na imbestigahan nila yan, At may ibang ahensya raw na dapat na mag-imbestiga. Tama naman, Kaya nga ito'y nirekomenda na dyan o pinadala na dyan sa DOJ, sa Ombudsman at saka sa Sandigang Bayan, mga ka-wonder. At itong si Joel Villanueva naman, alam natin, kilala yan bilang isang moderate at religious conservative figure. Ang tanong, mga ka-wonder, ng publiko, kabilat kanan, tanong yan sa atin. Dahil tayo Christian din naman kagaya niya, Na ang tanong, pero bakit hindi siya sumama sa panawagan? Bakit sasama? Kasama siya rin sa iniimbestigahan. Ano ba naman yan? Di ba? So, tactical ba ito? Isang political alignment? Yun yung mga katanungan. So, sa analysis niyan, kung titignan natin, mga ka-wonder, sa iba pang anggulo, anggulo. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, mga ka-wonder, parang iniiwasan o posibleng iniiwasan niya yung direct conflict sa bagong leadership, or destabilization sa Senado. At para naman sa mga taong bayan na nakikinig at nakaabang sa mga nangyayari, practical politics ba ito o betrayal sa accountability? Alam na natin, public servant, public figure ka, ay lagi kang accountable sa mga tao. Sabi, di ba, public office is a public trust. So, ikaw ay pinagkatiwalaan, pero nabigo ang tao sa mga nakikita nila. At sama na natin itong si Cheese. Dati hangang-hanga ako rito, mga ka-wonder. Kasama siya dyan sa Spice Boys sa Kongreso noon. Bilang isang dating Senate President, malaki ang control niya, sa committee assignment. Dahil alam natin yung mga committee assignments, yung mga legislative priorities, political direction ng Senado, sinasabi lalo na yung legislative priorities. Ano man yung mga dapat unahin dyan na mga suliranin na siyang nagpapahirap sa bayan. At itong coup na nangyari nga, mga ka-wonder, na hindi na nga yan surprise kasi lagi nangyayari yan. Kumbaga kinaugalian na nga yan. Kumbaga tuloy-tuloy nga yan na parang sinasabing krimen o na rebellion dyan na hindi mo naman masasabing krimen, mga ka-wonder. Dahil pumiikot lang naman yan dyan sa kanila na may sariling mga rulings, na independent nga. Tinawag itong coup dahil biglang nagbago nga ng leadership. Doon nakita ko napaiyak si Tito Soto. Dahil siguro sumama yung loob niya. At nakita niya yung sabi nga ng mga tao ng pambabalahura. Yung sinasabing garapalan. Grabe. Ganyan na ang nangyayari. Kaya ang taong bayan ay kikilos at kikilos. Mamaya may pagpupulong dyan, ang tindig dyan sa harap ng Senado at marami pang mga pressure dyan na kakaharapin, na dahil ayaw nila itong bagong mayorya. Yun lang yun, ayaw nila. Although kahit sabihin nila ayaw ng buong Senado sa pamumuno ng school bukol, yun ang sinasabi nila. Pero hindi naman yun na nakikita, Alam ko, may mga bagay talaga dyan na very obvious na alam na ng taong bayan. So, yun yung mga sinasabing dito na bakit mahalaga itong flood control. At balik nga tayo dyan sa sinasabing Senate coup issue, mga ka-wonder. Dahil nga gusto nilang ma-realign. Kaya itong minority, naging majority na sila. Nagkaroon na sila ng boses. Nakita mo, bigla nagpalit ng senaryo. Sila naman yung nagtatatayo, nagmag-iingay. Ito sila Joel. Sila tapos, paimbestigahan daw si ganito, ganyan. Dahil sa ginawa, ang lakas natatawa tuloy yung taong bayan. Pinagnumumura siya dun sa mga comment section na nagsasalita na naman tong isan to na na ang tingin nga sa kanya is plastic, mga ka-wonder. Diyos mio. Ginagamit pa yung Diyos, sabi nga ni Attorney Ibanez. Sa lahat of all the senators, dito siya naiinis kay Joel is Lord. Grabe. Napaka-hipokrito raw, mga ka-wonder. At of course, yung pagkawala ng impluensya ng majority nila Lacson,
no, na dating mga grupo, sila ngayon ang pumalit. Kaya sila ngayon ang ano diyan, ang lamang diyan mga ka-wonder. Kontrolado nila ngayon itong flood control, no? Pero hindi, nasa kamay na ng Sandigan Bayan, DOJ. Matalino rin to sila Lacson dahil talagang nandoon na. Kaya sinasabing babagal ba yung hearing diyan, maapektuhan ba yan? Sabi nung isang media, sabi ni Lacson, hindi na siya, kumbaga, hindi na siya bilang sa pag-usapin ngayon dahil nasa kamay na ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman at ng DOJ, na of course papasapi na yan, yung sinasabing investigation ba masosoften, hindi na nga sa kanila, nasa kamay na ng Ombudsman. So yun mga ka-wonder ang update dyan sa tatlo, na sabi nga ni Lacson, ayon sa kanya, nasa Ombudsman na nga yung usapin mga ka-wonder, at maaring nasa Sandigang Bayan na rin, nasa DOJ na mga ka-wonder. Ibig sabihin mga ka-wonder na kapag yan ay nasa kamay na ng Ombudsman, independent constitutional body na ito mga ka-wonder, hindi na nila pwedeng panghimaksukan. Kaya nga sabi niya, out of the talk na. Hindi na natin dapat pag-usapan dahil sa kamay na nila. Nag-iimbestiga na ng corruption cases laban dyan sa mga public officials dyan sa tatlo at dun sa iba pa. At nasa kamay na rin mga ka-wonder ng Sandigang Bayan, na alam natin ang Sandigang Bayan, special sila when it comes to anti-graft court. Yan ang kumbaga tinatawag silang criminal court. Ng mga ito, kagaya nito, mga graft niyan. At doon nililitis mga ka-wonder yung mga corruption cases nitong mga government officials. At tinatanong nga na mahalaga pa rin ba na may Senate investigation? Kasi may nagtanong nga ngayon lang, nag-text sa akin. Sagutin natin mga ka-wonder. Ang sagot dyan mga ka-wonder, mukhang hindi na kailangan. Bakit? Kasi magiging redundant na. Iniimbestigahan na rin, imbestigahan mo rin. Independent na nga. At baka magkaroon pa ng political theater lang. Baka maging political theater lang yan. At mas legal and formal mga ka-wonder ang proseso ng Ombudsman. Pero may argumento pa rin sila dyan, kailangan pa rin daw. So nagdo-double na ngayon redundancy. So kasi bakit iba raw ang Senate inquiry, public accountability, transparency, para malaman ng lahat. Kasi open nga kapag sa Senado iniimbestigahan, naririnig ng buong taong bayan, yun yung sinasabing transparency. So hindi natin pag-uusapan kasi masyado nang mahaba yan mga ka-wonder. At isa pa, nasa kamay na rin ito ng Department of Justice. Alam natin ang Department of Justice ay may sariling investigasyon yan. Nag-i-evaluate ng mga evidence, at magre-recommenda rin yan ng kaso, pagsasagawa ng mga preliminary investigation laban dito sa tatlo. So ang role nga niyan mga ka-wonder is to investigate at mag-prosecute itong Department of Justice. Mag-uusig sila ng mga criminal cases, magdedetermine na, so on and so forth, lalo na dyan sa graft and corruption. So nililitis na, walang lusot mga ka-wonder. Hindi mo mapapabagal yan, kahit anong gawin nilang mga eksena dyan, nasa kamay na ng tatlong ahensya. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na hindi na ito maantala at maapektuhan kahit hindi pumirma ang ilang senador para imbestigahan ng flood control. Dahil ito'y nasa kamay na ng DOJ, Ombudsman at Sandigan Bayan. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.